Ka-Express, buong mundo ginulat. Ang pinakahinihintay na pagbabalik ng Gilas Pilipinas sa world stage ay eto na. Ngayong February 26, haharapin ng ating pambansang kupunan ang dambuhalang New Zealand All Blacks at may pasabog si Coach Tim Cone, ang kauna-unahang pagpaparada ng Quadruple Towers ng Pilipinas, pinangungunahan ng 7-3 sensation ni si Kai Sotto. Sasamahan siya ni AJ Edo, Junmar Fajardo at ang bagong reinforcement na si Quentin Malura Brown para itayo ang pinakamataas na pader sa kasaysayan ng Gilas. Matapos ang ating makasaysayang unang panalo laban sa New Zealand noong 2024, handa na ba ang Tall Blacks sa mas pinatinding parsa ng Pilipinas? Mula sa tindi ng training ni Kai sa Japan B-League hanggang sa sekretong sandatan ng ating Quadruple Towers, hihimayin natin kung bakit ito na ang simula ng ating dominasyon sa FIBA World Cup Asian Qualifiers. So huwag kukurap dahil ang Gilas ay hindi na lang basta lumalaban, sila ay mananakop na ng pain. Habang papalapit ang February 26, ang buong basketball world ay nakatutok sa Manila, isang makasaysayang tagpo ang nakatakdang maganap sa Mall of Asia Arena dahil sa kauna-unahang pagkakataon, paparada ang Gilas Pilipinas ng tinatawag na Quadruple Towers. Ito ang sagot ni Coach Tim sa dambuhalang hamon ng New Zealand All Blacks para sa FIBA World Cup Asian Qualifiers. Hindi na lang Twin Towers ni Kai at AJ ang pag-uusapan. Ngayon, itatayo ng Pilipinas ang pinakapataas na pader na kasaysayan ng ating pambansang kupunan. So, sino-sino ang bumubuo sa Quadruple Towers na ito? Una na rito ang ating 7-3 sensation na si Kai, na sariwa pa sa kanyang matinding performance sa Japan B-League. Kasunod niya ang muling nagbabalik na si AJ Edo, ang defensive na halimaw na nagpabilib sa buong mundo ng huling World Cup. At hindi rin mawawala ang The Kraken na si Junmar Fajardo, ang 8-time PBA MVP na magsisilbing anchor at veteran presence sa ilalim, at ang huling piraso ng puzzle, walang iba kundi ang bagong naturalized local reinforcement na si QMB. Sa kombinasyong ito, ang Gilas ay magkakaroon ng frontline na may average height sa mahigit 6'10", isang lineup na kayang pumatay sa anumang opensa ng kalaban. At bakit ito nakakagulat? Dahil sa loob ng mahabang panahon, ang Pilipinas ay laging undersized pagdating sa international stage. Pero ngayon, baligtad ng sitwasyon, ang New Zealand na kilala sa kanilang physical na laro at ang nakakatakot na hack and dance ay siyang kakabahan sa laki ng Pilipinas. Matatandaan na noong November 2024, pinalo natin ang New Zealand sa score ng 93-89, pero noon ay wala pa ang ganitong kalupit na Quadruple Towers. Ngayong 2026, ang layunin ni Coach Tim ay hindi lang panalo, kundi idomina ang pain. Ang online buds, ramdam ang kaba sa kampo ng New Zealand dahil alam nila na ang home court advantage ng Pilipinas ay sasabayan pa ng ganitong malaking lineup, isang recipe para sa sakuna ng Tall Blacks. Pero meron din kaba? Paano ang bilis ng Gilas? Kayang-kaya ba ni Kai at AJ na bantayan ang mga maliliksing gwardiya ng New Zealand? Well, susuruin natin kung paano ang Triple Tower Evolution ay naging Quadruple Tower Revolution. Handa na ba ang FIBA sa bagong mukha ng Philippine Basketball? Ang February 26 window ay hindi lang basta laro, ito ay pagpapakita sa buong mundo na ang mga Pinoy ay hindi na basta puso lamang, kundi meron na ring higante na handang sumakop sa Asia. Ang paghaharap ng Gilas Pilipinas at New Zealand ngayong February 26 ay hindi lamang isang pagsubok sa lakas, ito ay isang malaking pagsubok sa sistema ni Coach Tim Cone. Sa kauna-unahang pagkakataon, masaksihan natin ang tinatawag na Quadruple Towers, isang frontline na binuo para wasakin ang physical na laro ni New Zealand. Pinangungunahan ito ng ating 7'3 center na si Kai, na ngayon ay mas malakas at mas matalino na matapos ang kanyang stint sa Japan B-League. Kasama niya ang 6'10 defensive anchor na si AJ Edo, ang veteran strength ni Junmar Fajardo, at ang bagong reinforcement na si QMB. Sa ilalim ng FIBA rules, ang pagkakaroon ng ganitong kalaking lineup ay magbibigay sa Gilas ng matinding rim protection na dati nating kinukulang. So, hihimayin natin ang tactical na aspeto. Bakit kailangang magsabay-sabay ang mga higanting ito? Ang New Zealand All Blacks ay kilala sa kanilang bully ball mentality,
Hindi sila takot sa banggaan at mahilig silang kumuha ng offensive rebounds para sa second chance points. Nitong 2025, pinahirapan nila ang Gilas dahil sa kanilang bilis at physicality sa ilalim. Pero sa pagpasok ni QMB na official nang na-reclassified bilang local player ng FIBA noong August 2025, magbabago ang ihip ng hangin. Si QMB ay isang double-double machine na may average na halos 10 rebounds per game. Ang kanyang presensya ay magpapalaya kay Kai para mag-focus sa scoring at playmaking, habang si AJ naman ang magsisabing stopper sa mga maliliksing forwards na New Zealand. So paano ang strategy ni Coach Tim? Gagamitin ng Gilas ang modern triangle offense na isinama sa bilis ng ating guards gaya ni Dwight Ramos at Chris Newsome. Sa depensa, asahan ang isang wall defense sa loob ng paint. Sa pagkakaroon ni Kai at AJ sa court ng sabay, magiging mahirap para sa New Zealand na makakuha ng madaling layups. Ang bawat drive ng tall blocks ay sasalubungin ng mahabang mga braso ng ating towers. Ito ang tinatawag na verticality defense, ang sining ng pag-block ng bola nang hindi naka-foul. Isang aspeto na si AJ Edo ang pinakamahusay sa buong Asia. Pero may malaking tanong, paano ang bilis? Marami ang nag-alala na baka maging magbagal ang Gilas dahil sa dami ng higante. So dito papasok ang hybrid role ni Kai. Hindi na lang siya basta center. Si Kai ay marunong ng mag-dribble at tumira mula sa labas. Ang kanyang ability na ilayo ang depensa ng New Zealand sa ring ay magbibigay ng puwang para sa mga slashers natin, gaya ni Justin Barney. Ang kombinasyon, Soto, Edu, Fajardo, QMB ay hindi lang basta laki. Ito ay versatility. Sila ang mga higanting marunong tumakbo at marunong mag-isip. Ang online bus sa New Zealand ay puno na ng kaba. Sa mga local sports forum doon, inamin ng mga analyst na ang Pilipinas ay may pinaka-nakakatakot na frontcourt sa buong Asia qualifiers ngayon. They have 4 guys over 6'10" who can actually play basketball, not just stand there. Ika nga ng isang Kiwi commentator, ramdam ang kuryente sa bawat ensayo ng Gilas. Ang chemistry ni Kai at QMB ay tila natural na, habang si Junmar naman ang nagsisilbing tatay at gabay ng mga batang higante. So ito ang Gilas evolution mula sa pagiging maliit na team na umaasa sa bilis, tayo na ngayon ang kupunang natatakutan sa ilalim. Ang February 26 match na ito sa Mall of Asia Arena ay ang proklamasyon ng buong FIBA World. Ang quadruple towers ng Pilipinas ay narito na, hindi lang para makipagkompetensya, kundi para maghari sa paint. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.